Sa tahimik na Barrio Custodio, kung saan ang mga bukirin ay luntian at ang hangin ay sariwang humahaplos sa bawat tahanan, naninirahan ang pamilya ni Almira. Isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid ang nagsisilbing kanilang tahanan. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init naman, madaling uminit ang buong bahay. Ngunit sa kabila ng kanilang kahirapan, nananatiling matatag ang kanilang samahan. 7 silang magkakapatid at si Almira ang panganay. Mula pa noong bata siya, ay nasanay na siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Gigising siya bago pa sumikat ang araw upang magsaing, magigib ng tubig, magwalis ng bakuran at ihanda ang mga kapatid sa pagpasok sa paaralan. Ang kaniyang ama ay isang manggagawang bukid na hindi palaging may hanap buhay. Kapag may nagpapasaka, kumikita siya. Kapag wala, napipilitan siyang maghanap ng anumang pagkakakitaan upang may maiuwi sa pamilya. Ang kaniyang ina naman ay naglalabada sa iba't ibang bahay sa baryo. Madalas ay maghapong nakayuko sa batya, kinukusot ang mga damit ng ibang tao upang magkaroon lamang ng pambili ng bigas. Kahit kapos sa buhay, itinaguyod ng kanilang mga magulang ang pag-aaral ng lahat ng anak. Pangarap nilang makapagtapos ang mga ito upang hindi na maranasan ang hirap na kanilang dinanas. Si Almira ang pinakamatalino sa kanilang magkakapatid. Madalas siyang purihin ng kaniyang mga guro dahil sa sipag at kabutihang loob. Pangarap niyang maging guro balang araw upang makapagturo sa mga batang katulad niyang lumaki sa kahirapan. Ngunit dumating ang panahong lalong bumigat ang kanilang kalagayan. Nagkasakit ang kaniyang ama matapos ang ilang buwang walang tigil na pagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Dahil dito, halos ang kaniyang ina na lamang ang kumakayod para sa buong pamilya. Isang gabi, habang kumakain sila ng simpleng lugaw, tahimik na nagsalita ang ina ni Almira. "Anak, hindi na sapat ang kinikita ko. Hindi ko na alam kung paano natin maipagpapatuloy ang pag-aaral ninyong lahat." Napayuko ang magkakapatid, hindi agad nagsalita si Almira. Alam niyang matagal nang pinipigilan ng kaniyang ina ang pagluha. Kita niya ang mga kamay nitong magaspang at sugatan dahil sa walang humpay na paglalaba. Huminga siya ng malalim. "Inay, ako na lang po ang hihinto muna sa pag-aaral." Agad na napaangat ng ulo ang kaniyang ama. "Hindi maaari, anak. Ikaw ang pinakamalapit ng makatapos." Ngumiti si Almira kahit mabigat ang kaniyang dibdib. "Makakabalik din po ako balang araw. Mas kailangan pong makatapos ang mga kapatid ko habang may pagkakataon pa." Napaluha ang kaniyang ina. Mahigpit siyang niyakap nito. "Hindi ka namin malilimutan sa sakripisyong ginagawa mo." Mula noon ay tuluyan ng tumigil si Almira sa pag-aaral. Hindi siya nagreklamo. Sa halip ay lalo pa siyang nagsumikap. Kung minsan ay tumutulong siya sa pagtatanim. Kung minsan na may nagbubuhat ng ani ng kapitbahay kapalit ng kaunting kita. Nagbebenta rin siya ng mga gulay at saging sa palengke. Ngunit kahit pinagsama-sama ang kanilang kinikita, hindi pa rin ito sapat. Isang araw ay dumating sa kanilang bahay ang kaibigan ng kaniyang ina. Naghahanap ng kasambahay ang pamilyang De Vera sa bayan. Mababait naman daw sila at malaki ang pasahod. Napatingin ang ina ni Almira sa kaniyang anak. "Anak!" Ngumiti lamang si Almira. "Ako na po ang pupunta." Kinabukasan ay bumiyahe siya patungo sa malaking bahay ng pamilyang De Vera. Noon lamang siya nakakita ng ganoon kalaking mansyon. Napapalibutan iyon ng malalawak na hardin na hitik sa mga makukulay na bulaklak. Ang bakuran ay napakalinis at ang bawat puno ay maingat na inaalagaan. Tinanggap siya ng mag-asawang Don Arturo at Doña Celestina. Mabait silang magsalita at hindi mapangmata. Ipinaliwanag nila ang kaniyang magiging trabaho. Paglilinis ng bahay, pagdidilig ng mga halaman, pagtulong sa kusina, at paminsan-minsang pag-aayos ng mga lumang gamit sa bodega. Tinanggap ni Almira ang lahat ng ito ng buong puso. Sa unang mga linggo ay naging masipag siya. Hindi siya nagrereklamo kahit mabibigat ang gawain. Napansin ito ng buong pamilya. Napakabuting bata.
wika ni Doña Celestina. Pihira na ang may ganiyang kasipag, dagdag ni Don Arturo. Lalo pa siyang pinagtiwalaan ng mga ito. Ngunit may isang bahagi ng bahay na halos walang pumapasok. Ang lumang bodega. Ayon sa matatandang katulong, naroon daw ang mga lumang kagamitan ng kanilang mga ninuno, mga cabinet, lumang upuan, sirang baul, mga lumang larawan, at isang malaking salamin na ilang salinlahi ng pag-aari ng pamilya. Ngunit wala nang gumagamit nito. Balot iyon ng makapal na puting tela at nakasandal lamang sa pinakadulong bahagi ng bodega. Minsan ay narinig ni Almira ang pag-uusap ni na Don Arturo at Doña Celestina. Huwag nang galawin ang salamin. Matagal na iyong naroon. Pamana pa iyon ng ating mga ninuno. Hindi na mahalaga ngayon. Hindi na iyon pinansin ni Almira. Sa isip niya ay isa lamang iyong lumang gamit na wala nang pakinabang. Lumipas ang ilang araw. Inutusan siyang maglinis ng bodega. Maingat niyang inalis ang mga sapot ng gagamba. Isa-isang inayos ang mga kahon, pinunasan ang mga lumang cabinet. Habang naglilinis, ay napansin niyang nakatayo pa rin ang malaking salamin. Makapal ang alikabok, naninilaw na ang puting telang tumatakip dito. Lumapit siya, dahan-dahan niyang hinila ang tela. Unti-unting lumitaw ang isang napakalaking salamin na may gintong ukit sa paligid. Bagaman luma na ito, kapansin-pansin pa rin ang kakaibang kagandahan nito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila naiiba ang pakiramdam niya habang nakatingin dito. Para bang may katahimikang yumayakap sa buong silid, kumuha siya ng malinis na basahan. Isa-isa niyang pinunasan ang makapal na alikabok. Habang lumilinaw ang salamin, tila mas nagiging makinang ang ibabaw nito. Napangiti si Almira. Sayang naman. Napakaganda pa pala nito. Hindi niya alam kung bakit tila gumaan ang kaniyang pakiramdam habang nililinis iyon. Pagkatapos ay maingat niya itong tinakpan muli ng puting tela. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagpadala siya ng halos lahat ng kaniyang unang sahod sa kaniyang pamilya. Ngunit hindi pa rin naging sapat iyon. Nagkasabay-sabay ang bayarin. Nagkasakit ang bunso niyang kapatid. Kinailangan din ng matrikula ng dalawa pa niyang kapatid. Minsang dumalaw ang kaniyang ina sa bahay ng mga De Vera. Hindi maiwasang mapag-usapan ang kakulangan sa pera. Unti-unting nauwi ang kanilang usapan sa pagtatalo. Pareho silang nasaktan ng mga salitang nabitiwan. Hindi sumagot si Almira. Tahimik lamang siyang tumalikod. Bit-bit ang mabigat na damdamin. Naglakad siya patungo sa lumang bodega. Doon lamang siya nakahanap ng katahimikan. Umupo siya sa lumang kahong-kahoy sa tabi ng malaking salamin. Hindi na niya napigilan ang kaniyang pagluha. Isa-isang bumagsak ang kaniyang mga luha sa malamig na sahig. Wala naman akong ibang hiniling kundi ang mapabuti ang buhay ng pamilya ko. Handa akong isuko ang pangarap ko. Handa akong magtiis. Pero bakit parang lalo kaming sinusubok? Patuloy lamang siyang umiiyak. Hindi niya alam na sa likod ng lumang salamin ay may isang lihim na hindi kailanman nalaman ng sinuman sa loob ng maraming taon. Sa kailaliman ng mahiwagang salamin ay may isang daigdig na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Isang kahariang nababalot ng liwanag. Doon, naninirahan ang mga diwata na inatasang bantayan ang mahiwagang salamin sa loob ng maraming salinlahi. Tahimik nilang naririnig ang bawat pusong puno ng kabutihan at sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, narinig nila ang taos-pusong panalangin ni Almira. Isa-isang lumitaw ang maliliit na sinag ng liwanag sa loob ng salamin. Nagtipon ang mga diwata. Tahimik nilang minasdan ang dalagang umiiyak sa kabilang panig. Nakita nila ang kaniyang kabutihan. Ang kaniyang sakripisyo, ang kaniyang pagmamahal sa pamilya, at ang kaniyang malinis na puso. Nagkatinginan ang mga diwata. Alam nilang dumating na ang panahong matagal nilang hinihintay. May napili na silang pagkakalooban ng pambihirang gantimpala at ang pangalang iyon ay si Almira. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Almira kinabukasan.
Halos hindi siya nakatulog sa magdamag. Mabigat pa rin ang kaniyang dibdib dahil sa nangyaring pagtatalo nila ng kaniyang ina. Alam niyang pareho lamang silang pinanghihinaan ng loob dahil sa matinding kahirapan. Pagkatapos niyang maghugas ng mukha ay agad siyang nagtungo sa kusina upang ihanda ang almusal ng pamilya De Vera. Gaya ng nakasanayan, tahimik siyang kumilos. Hindi niya hinayaang mahalata ng iba ang lungkot na kaniyang nararamdaman. Napansin ni Doña Celestina ang pamumugto ng kaniyang mga mata. "Almira, maayos ka lang ba?" Malumanay nitong tanong. Ngumiti si Almira kahit pilit. "Opo, Doña. Napuyat lang po ako." Hindi na ito nagtanong pa. Kilala niya si Almira bilang isang dalagang hindi mahilig magreklamo. Lumipas ang maghapon sa pagtatrabaho. Tinapos ni Almira ang lahat ng kaniyang gawain bago sumapit at dapit hapon. Nang maalala niyang hindi pa niya natatapos ang paglilinis sa lumang bodega, dahan-dahan siyang nagtungo roon. Tahimik ang buong silid. Tanging sinag ng papalubog na araw ang pumapasok sa maliit na bintana. Nakatayo pa rin sa pinakadulo ang lumang salamin na minsan na niyang pinunasan. Nakabalot pa rin ito ng puting tela. Lumapit si Almira. Inalis niya ang tela at muling pinunasan ang ibabaw nito. Habang ginagawa niya iyon ay napansin niyang tila mas malinaw ang salamin kaysa noong nakaraang araw. Wala na halos bakas ng katandaan ng salamin. Sa halip ay tila may kakaibang kinang itong taglay. Napaatras siya ng bahagya. Hindi naman yata ganito ito kahapon. Muli niyang tiningnan ang kaniyang refleksyon. Ngunit sa isang iglap ay tila may kumislap na munting liwanag sa pinakaloob ng salamin. Napapikit siya. Nang muli niyang idilat ang kaniyang mga mata ay wala na ang kakaibang liwanag. Napailing siya. Marahil ay pagod lang ako. Magpapatuloy na sana siya sa paglilinis nang marinig niya ang isang napakalambing na tinig. "Huwag kang matakot." Nanigas si Almira. Lumingon siya sa kanan. Pagkatapos ay sa kaliwa. Wala siyang nakitang tao. Muling narinig ang tinig. "Dito kami." Unti-unti niyang ibinaling ang kaniyang paningin sa salamin. Biglang umalon ang ibabaw nito na tila naging malinaw na tubig. Mula sa loob ay lumitaw ang maliliit na liwanag na unti-unting naging hugis ng maliliit na nilalang na may maninipis na pakpak. Napuno ng gintong sinag ang buong bodega. Napahawak si Almira sa kaniyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kaniyang nakikita. Isa sa mga nilalang ang lumapit sa salamin. May mahaba itong buhok na tila sinulid ng ginto at mga matang kumikislap na parang mga bituin. "Ako si Liraya," wika nito. "Isa ako sa mga diwata ng mahiwagang salamin." Sunod-sunod na lumapit ang iba pang diwata. May mga pakpak silang kumikislap sa iba't ibang kulay. Tahimik silang nakangiti kay Almira. Napaluhod ang dalaga. Hindi maaari. Nanaginip lang yata ako." Ngumiti si Liraya. "Hindi ito panaginip. Matagal ka naming pinagmamasdan. Nakita namin ang iyong kabutihan. Nakita namin ang iyong pagsasakripisyo. Nakita namin ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya." Napaluha si Almira. "Wala naman akong ginawa." "Marami kang ginawa," sagot ng isa pang diwata. "Hindi mo isinuko ang kabutihan kahit kapos ka sa buhay. Hindi ka naging sakim. Hindi ka nagtanim ng galit. Higit sa lahat, isinantabi mo ang sarili mong pangarap upang matulungan ang iyong pamilya." Tahimik na yumuko si Almira. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Muling nagsalita si Liraya. "Ang salaming ito ay hindi ordinaryong salamin. Ito ay ginawa noong unang panahon upang maging tahanan naming mga diwata. Marami nang naghahangad na gamitin ang kapangyarihan nito para sa kayamanan at kasakiman. Ngunit hindi namin sila pinili. Ikaw ang unang taong nakita naming may pusong tunay na karapat-dapat." Napailing si Almira. "Ako po? Isa lang akong hamak na katulong. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kaniyang yaman," sagot ni Liraya, "kundi sa kabutihan ng kaniyang puso."
Unti-unting lumiwanag ang buong salamin. May lumitaw na maliit na kristal na kumikislap sa gitna nito. Ito ang unang handog namin sa iyo. Hindi agad ito kinuha ni Almira. Ano po iyan? Isa itong kristal ng pagpapala. Hindi ito ginto. Hindi rin ito mamahaling hiyas. Ngunit kapag ginamit mo ito sa kabutihan, lagi kang tutulungan ng kapalaran. Nagatubili si Almira. Paano kung magkamali po ako? Lumapit si Liraya. Ang kapangyarihan ng salamin ay sumusunod sa puso. Kung magiging sakim ka, mawawala ang lahat. Ngunit habang nananatiling busilak ang iyong kalooban, hindi ka namin pababayaan. Maingat na iniabot ng diwata ang maliit na kristal. Pagdampi nito sa palad ni Almira ay nakaramdam siya ng kakaibang init. Kasabay noon ay tila nawala ang bigat ng kaniyang kalooban. Biglang may narinig silang yabag sa labas ng bodega. Nagkatinginan ang mga diwata. May dumarating, sabi ni Liraya. Magtatago na muna kami. Sa isang kisap mata ay naglaho ang lahat ng liwanag. Naging ordinaryong salamin muli ang mahiwagang salamin. Pumasok si Don Arturo. Almira? Mabilis na tumayo ang dalaga. Opo, Don Arturo. Ano ang ginagawa mo rito? Nililinis ko lang po ang bodega. Ngumiti ang matanda. Mabuti. Ikaw lamang ang nakapag-ayos ng lugar na ito. Hindi napansin ni Don Arturo ang maliit na kristal na mahigpit na hawak ni Almira sa kaniyang palad. Pagkaalis ng matanda, ay muli niyang tiningnan ang salamin. Tahimik na ito. Ngunit bago siya tuluyang umalis, ay lumitaw ang munting ngiti ni Liraya sa loob ng salamin. Simula pa lamang ito, Almira. Marami ka pang matutuklasan. Mahigpit na hinawakan ni Almira ang mahiwagang kristal. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Ngunit batid niyang mula sa araw na iyon, tuluyan ng magbabago ang takbo ng kaniyang buhay. Mula nang makausap ni Almira ang mga diwata sa loob ng mahiwagang salamin, tila nagbago ang kaniyang pananaw sa bawat araw na lumilipas. Hindi niya masabi kung panaginip lamang ba ang lahat o tunay ngang may mga nilalang na nagbabantay sa lumang salamin ng pamilya De Vera. Ngunit sa tuwing hinahawakan niya ang maliit na kristal ng pagpapala na ibinigay ni Liraya, muli niyang naaalala ang mga salitang binitiwan ng mga diwata. Hindi nila siya pinili dahil sa kaniyang kagandahan o talino. Pinili siya dahil sa kaniyang kabutihan. Lalong nagsumikap si Almira sa kaniyang trabaho. Hindi nagbago ang kaniyang ugali, patuloy siyang gumigising ng maaga, naglilinis ng bahay, nagdidilig ng mga halaman at tumutulong sa kusina. Kahit pagod na siya, hindi siya nagrereklamo. Isang umaga dumating ang isang magsasaka sa bahay ng pamilya De Vera. Malungkot ang mukha nito at halatang may mabigat na dinadala. Don Arturo, sabi ng matanda, pasensya na po pero nasira ng malakas na ulan ang aming taniman. Wala po akong maipambabayad sa utang ko. Tahimik na nakinig si Don Arturo. Kilala siya sa baryo bilang isang mayamang tao, ngunit may mabuting puso. Huwag kang mag-alala, sagot niya. Unti-unti mo na lamang bayaran kapag nakabawi na kayo. Labis ang pasasalamat ng magsasaka. Nakita ni Almira ang tagpong iyon. Naisip niyang marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Nang gabing iyon, nagtungo siyang muli sa bodega. Paglapit niya sa salamin ay kusa itong nagliwanag. Isa-isang lumitaw sina Liraya at ang iba pang diwata. Maligayang pagdating, Almira, nakangiting bati ni Liraya. Marami pa po akong gustong itanong, tugon ni Almira. Ano po ba talaga ang kapangyarihan ng salaming ito? Ngumiti ang diwata. Ang salamin ay hindi lumilikha ng kayamanan mula sa wala. Hindi rin ito nagbibigay ng biyaya sa taong sakim. Kung ganoon po, paano ito tumutulong? Pinagbubuklod nito ang kabutihan at ang tamang pagkakataon kapag ang isang taong may malinis na puso ay kumilos ng may pagmamahal sa kapwa. Ginagabayan namin siya upang mamunga ang kaniyang kabutihan. Tahimik na nakinig si Almira. Ang tunay na himala ay hindi lamang ginto o hiyas, patuloy ni Liraya.
Ang pinakamalaking himala ay ang pagbabagong nagsisimula sa isang pusong marunong magmahal. Tumango si Almira. Nauunawaan na niya ang ibig sabihin ng diwata. Kinabukasan ay ipinadala ni Don Arturo si Almira sa palengke upang mamili ng mga kailangan sa bahay. Habang naglalakad siya pa uwi, napansin niyang may isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Nanginginig ito sa gutom at tila ilang araw nang hindi nakakakain. Lumapit si Almira. "Lola, kumain na po ba kayo?" Mahinang umiling ang matanda. Wala nang pag-aalinlangan ibinigay ni Almira ang baon niyang tinapay at ang bahagi ng kaniyang pagkain para sa tanghalian. "Pasensya na po, ito lang ang maibibigay ko," napaluha ang matanda. "Maraming salamat, anak." Ngumiti lamang si Almira at nagpatuloy sa kaniyang paglalakad. Hindi niya namalayang mula sa itaas ng isang malaking puno ay may mumunting liwanag na nakasunod sa kaniya. Mga diwata pala iyon na lihim siyang binabantayan. Pagsapit niya sa bahay ng mga De Vera, nagulat siya nang salubungin siya ni Doña Celestina. "Almira." "Opo, Doña. May magandang balita ako." Napatingin siya sa matanda. "Kanina ay dumating ang isang matagal naming kasosyo sa negosyo. Bilang pasasalamat sa katapatan mo sa amin, napagpasyahan naming dagdagan ang iyong sahod simula ngayong buwan." Hindi makapaniwala si Almira. "Totoo po ba?" Tumango si Don Arturo na kararating lamang. "Karapat-dapat ka. Hindi namin nakakalimutan ang iyong sipag at katapatan." Napaluha si Almira sa tuwa. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Nang gabing iyon ay agad niyang isinulat ang balita sa kaniyang pamilya. Mas malaki na ang maipapadala niya sa kanila upang maipagpatuloy ng kaniyang mga kapatid ang pag-aaral. Muli siyang nagtungo sa bodega. Nagliwanag ang salamin. Lumabas si Liraya. "Nakita mo ba ang nangyari ngayon?" tanong ng diwata. "Opo," sagot ni Almira. "Ngunit hindi ko po alam kung bakit. Dahil pinili mong tumulong kahit kaunti lamang ang mayroon ka. Ang kabutihan ay laging may bunga kahit hindi agad nakikita." Napangiti si Almira. "Marami pa bang pagsubok ang darating? Sapagkat malaki ang biyayang nakalaan sa iyo, darating din ang mga taong magtatangkang agawin ito." Bahagyang nabahala si Almira. "Ngunit huwag kang matakot," dagdag ni Liraya. "Habang nananatiling tapat ang iyong puso, mananatili kaming nasa iyong tabi." Tahimik na tumango si Almira. Habang nakatingin siya sa mahiwagang salamin, hindi niya napansing may isang pares ng matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng bodega. Isa itong tao sa loob ng mansyon na nagsimulang maghinala na may kakaibang nangyayari sa lumang salamin. At ang lihim na matagal nang nakatago ay unti-unti nang magsisimulang mabunyag. Mula nang dagdagan ang kaniyang sahod, lalong nagsumikap si Almira sa pagtatrabaho. Tuwing matatanggap niya ang kaniyang sweldo, halos lahat nito ay ipinadadala niya sa kaniyang pamilya sa Barrio Custodio. Kaunti lamang ang itinatabi niya para sa sarili, sapat upang makabili ng mga simpleng pangangailangan. Hindi naglaon ay gumaan ang buhay ng kaniyang mga kapatid. Nakabili sila ng mga bagong kwaderno, uniforme, at mga gamit sa paaralan. Ang kaniyang ama ay unti-unti na ring nakabawi sa karamdaman, samantalang ang kaniyang ina ay nabawasan ang paglalabada dahil may naipapadala na si Almira buwan-buwan. Masaya ang dalaga, ngunit hindi niya nakakalimutang dalawin ang mahiwagang salamin tuwing gabi. Sa bawat pagdalaw niya ay may bagong aral na ibinabahagi ang mga diwata. "Alalahanin mo," wika ni Liraya isang gabi, "ang biyayang nasa iyo ay hindi para sa sarili mong kapakinabangan lamang. Ibinigay ito upang maging daan ng pag-asa sa iba." Tumango si Almira. "Iyon din po ang nais ko." Ngunit sa kabilang panig ng mansyon ay may isang taong hindi mapalagay. Si Don Emilio, ang nakababatang kapatid ni Don Arturo, ay bagong dating mula sa lungsod. Kilala siya bilang isang taong mahilig sa mamahaling bagay at walang sawang naghahanap ng kayamanang maipagmamalaki. Habang naglalakad siya sa loob ng mansyon, napansin niyang halos gabi-gabi ay pumapasok si Almira sa lumang bodega.
Kataka-taka, bulong niya sa sarili. Ano ang ginagawa ng batang iyon doon? Kinabukasan ay palihim niyang sinundan si Almira. Pagpasok ng dalaga sa bodega ay nagtago siya sa likod ng isang malaking cabinet. Tahimik siyang naghintay. Lumapit si Almira sa salamin at maingat na inalis ang puting telang nakatakip dito. Maya-maya lamang ay nagsimulang kumislap ang salamin. Ngunit bago pa tuluyang lumitaw ang mga diwata, biglang nakaramdam si Leraya ng kakaibang presensya. Almira, mahina nitong sabi mula sa loob ng salamin. May ibang tao rito. Nagulat si Almira. Mabilis niyang muling tinakpan ang salamin. Sa mismong sandaling iyon ay lumabas si Don Emilio mula sa kaniyang pinagtataguan. Ikaw pala, sabi nito habang nakangisi. Napaatras si Almira. Ginoo, kayo po pala. Ano ang ginagawa mo rito gabi-gabi? Naglilinis lang po. Tiningnan ni Don Emilio ang salamin. Talaga ba? Hindi sumagot si Almira. Lumapit ang lalaki sa lumang salamin at hinawi ang puting tela. Tahimik lamang ang salamin. Wala itong kakaibang liwanag. Wala ring bakas ng mga diwata. Nakunot ang noo ni Don Emilio. Ito lang ba ang ipinagmamalaki ng bodega? Tumango si Almira. Lumang salamin lang po iyan. Hindi kumbinsido ang lalaki ngunit wala siyang nakita. Babantayan kita as malamig nitong sabi bago lumabas ng bodega. Nang tuluyan na itong makaalis ay muling nagliwanag ang salamin. Lumabas si Leraya kasama ang iba pang diwata. Mapanganib ang taong iyon, sabi ng diwata. Bakit po? Dahil ang kaniyang puso ay puno ng kasakiman. Napabuntong hininga si Almira. Ano po ang mangyayari kung malaman niya ang lihim ng salamin? Tangka niyang gamitin ang aming kapangyarihan para sa sarili niyang kayamanan. Nangyari na ba yun noon? Malungkot na tumango si Leraya. Maraming taon na ang nakalipas, may isang tao ring nagtangkang angkinin ang kapangyarihan ng salamin. Dahil sa kaniyang kasakiman, naglaho ang lahat ng biyayang nasa kaniyang kamay. Tahimik na nakinig si Almira. Kung kaya't mag-ingat ka, dagdag ng diwata. Hindi lahat ng nangumingiti ay may mabuting hangarin. Lumipas ang ilang araw. Lalong naging mapagmasid si Don Emilio. Palihim niyang sinusundan ang bawat kilos ni Almira. Napansin din niyang tila lalo pang gumagaan ang buhay ng pamilya ng dalaga. Dahil dito ay lalo siyang naghinala na may lihim itong itinatago. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, bumangon si Don Emilio at tahimik na nagtungo sa bodega. Bitbit niya ang isang lumang susi. Dito ko malalaman ang sikreto, bulong niya. Binuksan niya ang pinto. Lumapit siya sa salamin. Hinawi niya ang puting tela at buong lakas na hinawakan ng lumang kuwadro nito. Ngunit sa sandaling idikit niya ang kaniyang kamay sa salamin, biglang nagdilim ang buong silid. Isang malakas na hangin ang umihip. Napaatras siya sa matinding takot. Sa loob ng salamin ay lumitaw ang mapupungay na mga mata ng mga diwata. Hindi sila nakangiti. Tahimik lamang silang nakatingin sa kaniya. Maya-maya ay narinig niya ang isang tinig na malamig ngunit matatag. Ang salaming ito ay hindi kailanman maglilingkod sa pusong sakim. Napabitaw si Don Emilio. Sa isang kisap mata ay bumalik sa dati ang buong bodega. Humahangos siyang tumakbo palabas. Pagdating sa kaniyang silid ay hindi pa rin mawala ang kaniyang panginginig. Samantala sa loob ng salamin, nagtipon ang mga diwata. Tumingin si Leraya kay Almira. Nagsimula na ang tunay na pagsubok. Tahimik na tumango si Almira. Alam niyang hindi na magiging madali ang mga susunod na araw. May isang taong handang gawin ang lahat upang maagaw ang lihim ng mahiwagang salamin. Nagising si Almira kinaumagahan na may mabigat na pakiramdam. Hindi mawala sa kaniyang isipan ang nangyari noong gabi. Alam niyang hindi basta-basta titigil si Don Emilio sa paghahanap ng lihim ng salamin. Gayunman, ipinagpatuloy niya ang kaniyang mga gawain na tila walang nangyari. Nagwalis siya ng bakuran, nagdilig ng mga halaman at naghanda ng almusal para sa pamilya de Vera. Napansin ni na Don Arturo at Doña Celestina na tahimik siya, ngunit inakala nilang pagod lamang siya sa trabaho. Samantala si Don Emilio ay hindi mapakali.
Paulit-ulit niyang inalala ang mga matang nakita niya sa loob ng salamin. Kahit pilit niyang sinasabing bunga lamang iyon ng kaniyang imahinasyon, hindi niya maikaila ang takot na naramdaman niya, ngunit nanaig pa rin ang kaniyang kasakiman. Kung may hiwagang nakatago roon, bulong niya sa sarili, dapat ako ang unang makinabang. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon ay dumating ang isang matandang pulubi sa tarangkahan ng mansyon. Marumi ang kaniyang kasuotan at halatang ilang araw nang walang pagkain. Maraming tao ang umiwas sa kaniya, ngunit nang makita siya ni Almira agad siyang lumapit. "Lolo, maupo po muna kayo," magalang niyang sabi. Kumuha siya ng pagkain at isang basong tubig mula sa kusina. Hindi niya inisip kung mapapagalitan siya. Ang nasa isip lamang niya ay matulungan ang matanda. Labis ang pasasalamat ng pulubi. "Napakabuti mong bata," sabi nito habang nakangiti. "Wala po iyon. Sana po ay mabusog kayo." Pagkatapos kumain ay tumayo ang matanda. Bago ito umalis ay tumingin ito ng diretso kay Almira. Ang taong marunong magbahagi kahit kaunti lamang ang mayroon ay lalo pang pagpapalain. Ngumiti si Almira. Hindi niya napansin na saglit na kumislap ang mga mata ng matanda bago ito tuluyang naglaho sa dulo ng daan. Nang gabing iyon ay nagtungo siyang muli sa bodega. Paglapit niya sa salamin ay agad itong nagliwanag. Lumabas sina Liraya at ang iba pang mga diwata. "Nakilala mo ba ang matandang iyong tinulungan?" tanong ni Liraya. Umiling si Almira. "Hindi po." "Hindi siya ordinaryong tao," nagulat si Almira. "Isa siyang tagapagbantay ng aming kaharian na nag-anyong pulubi upang subukin ang kabutihan ng mga tao." Napanganga ang dalaga. "Hindi ko po alam." "At hindi mo kailangang malaman," nakangiting sagot ni Liraya. "Ang tunay na kabutihan ay ginagawa ng walang hinihintay na kapalit." Napayuko si Almira. "Marami pa po ba akong haharapin na pagsubok?" Tumango ang diwata. "Oo, habang lumalaki ang biyayang ipinagkakaloob sa iyo, lalo ring lumalapit ang mga taong may masamang balak." Kasabay ng mga salitang iyon ay biglang lumitaw ang isang maliit na kahongyari sa kristal sa loob ng salamin. Maingat itong iniabot ni Liraya. "Ano po ito?" tanong ni Almira. "Ito ang kahon ng liwanag. Huwag mo itong bubuksan hanggat hindi dumarating ang tamang panahon. Tandaan mo, ang biyayang nasa loob nito ay hindi para sa iyong sarili lamang." Magalang na tinanggap ni Almira ang kahon. Maingat niya itong itinago sa isang lihim na bahagi ng kaniyang silid. Samantala, sa kabilang dako ng mansyon, palihim na pinagmamasdan siya ni Don Emilio. Nakita niyang may hawak na maliit na kahon si Almira nang lumabas ito sa bodega. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit lalo siyang naniwalang may malaking kayamanang itinatago ang dalaga. "Alam kong may sikreto ka," bulong niya. "At malalaman ko rin iyon." Kinabukasan ay ipinatawag ni Don Emilio si Almira. "May ipapagawa po ba kayo, Ginoo?" Magalang na tanong ng dalaga. Ngumiti ang lalaki ngunit hindi ito umabot sa kaniyang mga mata. "Narinig kong marami kang naipapadalang pera sa pamilya mo." "Opo." "Saan mo kinukuha ang sobrang salapi?" Nagulat si Almira. "Wala po akong ibang pinagkukunan. Nag-iipon lamang po ako mula sa aking sahod." Hindi naniwala si Don Emilio. "Kung nagsisinungaling ka, malalaman ko rin." Tahimik na yumuko si Almira. Hindi na siya nagsalita. Pagkaalis niya ay napabuntong hininga siya. Alam niyang nagsisimula ng maging mapanganib ang sitwasyon. Nang gabing iyon ay muling nagpakita si Liraya. "Almira," sabi nito, "malapit na ang araw na kakailanganin mong ipagtanggol ang lihim ng salamin. Handa po akong gawin iyon. Huwag mong kalilimutan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi mahika, kundi ang katotohanan, kabutihan at pananampalataya." Mahigpit na hinawakan ni Almira ang kahon ng liwanag. Hindi pa niya alam kung kailan niya ito magagamit. Ngunit batid niyang ang bawat araw na lumilipas ay naglalapit sa kanya sa isang malaking pagsubok na magbabago hindi lamang sa kaniyang buhay,
kundi pati sa kapalaran ng buong pamilya De Vera. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-iingat. Hindi na muling nagpunta si Almira sa bodega nang hindi siya nakatitiyak na walang ibang tao sa paligid. Ang mga bilin ni Leraya ay paulit-ulit na sumasagi sa kaniyang isipan. Samantala lalong naging mapagmasid si Don Emilio. Hindi na niya inaalis ang kaniyang hinala na may malaking lihim na itinatago si Almira. Madalas niya itong bantayan mula sa bintana o kaya'y nagtatanong sa ibang katulong tungkol sa mga kilos ng dalaga. Ngunit wala siyang makuhang anumang patunay. Isang umaga dumating ang isang liham mula sa Barrio Custodio. Nang mabasa iyon ni Almira, agad siyang napaluha. Nagkasakit ang kaniyang ama. Hindi na ito halos makatayo dahil sa matinding lagnat at panghihina. Dahil dito, napilitan na namang magbanat ng buto ang kaniyang ina kahit hirap na rin ito sa paglalabada. Nag-aalala rin ang kaniyang mga kapatid dahil wala na silang sapat na pambili ng gamot. Napaupo si Almira sa isang sulok ng kusina. Pakiramdam niya ay muling bumigat ang daigdig sa kaniyang mga balikat. Nang gabing iyon, nagtungo siya sa bodega. Pagharap niya sa salamin ay kusa itong nagliwanag. Lumitaw sina Leraya at ang iba pang mga diwata. "Nababahala ka," sabi ni Leraya. Tumango si Almira. "Nais ko pong umuwi upang maalagaan ang aking ama, ngunit kailangan ko rin pong magtrabaho." Tahimik na nakinig ang mga diwata. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita si Leraya. "Panahon na upang gamitin mo ang kahon ng liwanag." Nagulat si Almira. "Hindi po ba ninyo sinabi na hintayin ko ang tamang panahon?" "Ito na ang tamang panahon." Dahan-dahang inilabas ni Almira ang maliit na kahon. Pagbukas niya rito ay may lumabas na isang munting bote na yari sa malinaw na kristal. Sa loob nito ay may kumikinang na likidong tila binubuo ng mga sinag ng umaga. "Ano po ito?" tanong niya. "Yan ang patak ng pag-asa," sagot ni Leraya. Hindi ito isang himalang nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Ngunit kapag ibinigay sa isang taong may pag-asa pang gumaling at sinabayan ng pag-aaruga at pananampalataya, magiging daan ito upang lumakas ang kaniyang katawan. Maingat na hinawakan ni Almira ang maliit na bote. "Isa lamang po ba ito?" "Oo." "Kaya gamitin mo ito ng may karunungan." Kinabukasan, nagpaalam si Almira kina Don Arturo at Doña Celestina upang makauwi sa kanilang baryo. Nang malaman ng mag-asawa ang kalagayan ng kaniyang ama, agad silang pumayag. "Huwag kang mag-alala sa trabaho," sabi ni Doña Celestina. "Unahin mo ang iyong pamilya." Nagpasalamat si Almira ng buong puso. Pagdating niya sa kanilang kubo, ay sinalubong siya ng kaniyang mga kapatid. Labis ang kanilang tuwa sa kaniyang pagdating. Ngunit nang makita niya ang kaniyang ama, halos maiyak siya. Payat na ito at halos hindi na makabangon. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. "Nandito na po ako, itay." Mahina itong ngumiti. "Huwag kang mag-alala sa akin, anak." Ngunit alam ni Almira na kailangan nilang kumilos. Nang gabing iyon, ibinigay niya sa kaniyang ama ang isang patak mula sa maliit na bote, kasabay ng gamot na inireseta ng manggagamot ng baryo at ang walang sawang pag-aalaga ng kanilang pamilya. Pagkaraan ng ilang araw, ay unti-unting bumuti ang kalagayan ng matanda. Nagkaroon ito ng ganang kumain, lumakas ang kaniyang katawan. Unti-unti rin itong nakalalakad sa bakuran. Labis ang pasasalamat ng buong pamilya. "Isang malaking biyaya ang iyong pagdating, Almira," sabi ng kaniyang ina habang lumuluha. Ngunit hindi sinabi ni Almira ang tungkol sa mga diwata at sa mahiwagang salamin. Itinuring niya itong lihim na dapat niyang ingatan. Makalipas ang isang linggo ay bumalik siya sa mansyon ng mga De Vera. Masaya siyang sinalubong ni Don Arturo at Doña Celestina. Ngunit sa isang sulok ng bahay ay tahimik na nakamasid si Don Emilio. Napansin niyang tila lalo pang gumaan ang mukha ni Almira. "Hindi ako nagkakamali," bulong niya. "May kapangyarihang taglay ang batang iyan." Hindi na siya nagdalawang isip.
Sa isip niya ay kailangan niyang makuha ang lihim ng salamin kahit ano pa ang maging kapalit. Samantala sa loob ng mahiwagang salamin, nagtipon ang mga diwata. Tumingin si Leraya sa malayong kalangitan ng kanilang kaharian. Malapit na ang oras, mahina niyang wika. Ang pinakamabigat na pagsubok ni Almira ay paparating na. Tahimik na lumiwanag ang salamin na tila naghahanda sa isang pangyayaring magpapabago sa kapalaran ng lahat. Pagbalik ni Almira sa mansyon ng pamilya de Vera, muli niyang ipinagpatuloy ang kaniyang mga gawain. Masaya siyang makita na maayos ang kalagayan ng lahat. Pinuri siya ni na Don Arturo at Doña Celestina dahil sa kaniyang kasipagan at katapatan. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng mansyon, may isang pusong unti-unting nilalamon ng kasakiman. Si Don Emilio. Hindi pa rin niya malimutan ang mahiwagang salamin at ang mga pangyayaring nasaksihan niya sa bodega. Habang tumatagal, lalo siyang naniniwalang may malaking kayamanang nakatago roon. Isang gabi, lihim niyang tinawag ang isa sa mga matandang katiwala ng mansyon. Sabihin mo sa akin, utos niya, ano ba ang kasaysayan ng lumang salamin sa bodega? Nag-isip sandali ang matanda bago sumagot. Ayon po sa kwento ng aming mga ninuno, ang salamin ay hindi dapat ginagamit ng taong sakim. Marami na raw ang nagtangkang angkinin iyon, ngunit lahat sila ay nabigo. Napangiti si Don Emilio. Hindi ako naniniwala sa mga lumang alamat. Pagkaalis ng katiwala ay nagtungo siya sa silid-aklatan ng mansyon. Hinanap niya ang mga lumang tala ng kanilang angkan. Makalipas ang ilang oras ay natagpuan niya ang isang lumang aklat na halos kupas na ang mga pahina. Nakasulat dito ang isang babala. Ang salamin ay magbubukas lamang sa taong may pusong malinis. Ang sinumang magtatangkang gamitin ito dahil sa kasakiman ay mawawalan ng biyayang matagal ng nasa kaniyang buhay. Sa halip na matakot, lalo lamang naging determinado si Don Emilio. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang lihim nito. Samantala, walang kamalay-malay si Almira sa binabalak ng lalaki. Nang gabing iyon, ay muli siyang nagtungo sa bodega. Lumitaw sina Leraya at ang iba pang mga diwata. Almira, seryosong sabi ni Leraya, may malaking panganib na paparating. Napabuntong hininga ang dalaga. Si Don Emilio po ba? Tumango ang diwata. Nakita namin ang kaniyang puso. Hindi siya naghahangad ng kabutihan kundi ng kapangyarihan. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang matakot. Ngunit huwag mo ring hayaang mabuksan niya ang lihim ng salamin. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayang may isang maliit na siwang sa bintana ng bodega. Naroon si Don Emilio. Hindi niya nakita ang mga diwata ng malinaw, ngunit nakita niyang may kakaibang liwanag na nanggagaling sa salamin. Sapat na iyon upang lalo siyang maniwala. Kinabukasan ay nagpanggap siyang mabait kay Almira. Narinig kong mahusay kang maglinis, nakangiting sabi niya. Maraming salamat po. Simula bukas, ikaw na rin ang mamamahala sa pag-aayos ng lahat ng lumang gamit sa bodega. Nagulat si Almira ngunit magalang siyang tumango. Opo, hindi niya alam na bahagi iyon ng plano ni Don Emilio. Nang sumunod na gabi, nagtago ang lalaki sa loob ng isang malaking kabinet sa bodega bago pa dumating si Almira. Tahimik siyang naghintay. Pumasok ang dalaga at lumapit sa salamin. Unti-unti itong nagliwanag. Lumitaw muli ang mga diwata. Ngunit bago pa sila makapagsalita ay biglang lumabas si Don Emilio mula sa kaniyang pinagtataguan. Nahuli ko rin kayo, sigaw niya. Nagulat si Almira. Ginoo, lumapit si Don Emilio sa salamin. Ibigay ninyo sa akin ang kapangyarihang taglay ninyo. Tahimik na nagkatinginan ang mga diwata. Si Leraya ang humakbang pasulong. Ang kapangyarihan ng salamin ay hindi maaaring angkinin. Ako ang nararapat magkaroon nito, sigaw ni Don Emilio. Ako ang tunay na tagapagmana ng angkan. Umiling si Leraya. Ang pagiging tagapagmana ng pangalan ay hindi nangangahulugang tagapagmana rin ng kabutihan.
Dahil sa matinding galit ay sinubukan ni Don Emilio na hawakan ang salamin. Ngunit sa sandaling dumikit ang kaniyang kamay dito, sumiklab ang isang napakaliwanag na sinag, napaatras siya at bumagsak sa sahig. Kasabay noon ay naglaho ang lahat ng liwanag. Muling naging ordinaryong salamin ang mahiwagang salamin. Humahangos na tumayo si Don Emilio. Punong-puno ng galit ang kaniyang mukha. "Tatandaan ninyo ito," sigaw niya kay Almira. "Hindi pa ito ang katapusan." Mabilis siyang lumabas ng bodega. Tahimik na napaupo si Almira. Lumabas muli si Liraya. "Nagsimula na ang huling yugto ng iyong pagsubok. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kapag nabigo ang isang pusong sakim na makuha ang nais nito, maaari itong gumawa ng higit na masama." Tahimik na yumuko si Almira. Alam niyang hindi na lamang lihim ang kailangan niyang ingatan. Kailangan na rin niyang ipagtanggol ang mga taong mahal niya laban sa kasakiman ni Don Emilio. At sa malayo, habang naglalakad sa madilim na pasilyo ng mansyon, isang mapanganib na plano ang nabubuo sa isip ni Don Emilio, isang planong maaaring sumira sa katahimikan ng pamilya De Vera at tuluyang magbunyag sa lihim ng mahiwagang salamin. Pagkatapos ng nangyari sa bodega, hindi na naging payapa ang mansyon ng pamilya De Vera. Tahimik si Don Emilio sa harap ng lahat, ngunit sa kaniyang puso ay lalo lamang lumalim ang galit kay Almira. Sa bawat pagkakataong nakikita niya ang dalaga, naaalala niya ang hiwagang hindi niya makuha. Samantala, ipinagpatuloy ni Almira ang kaniyang trabaho na parang walang nangyari. Hindi niya hinayaang madaig siya ng takot. Lagi niyang inaalala ang sinabi ni Liraya. Ang taong nananatiling tapat ay hindi kailanman pababayaan ng liwanag. Isang umaga nagtipo ng buong pamilya De Vera sa malaking bulwagan. Mukhang balisa si Doña Celestina. "Nawawala ang kwintas ng aming ninuno," malungkot niyang sabi. "Isa itong napakahalagang alaala ng kanilang angkan. Hindi man iyon ang pinakamahal na alahas, napakahalaga naman nito sa kanilang pamilya. Lahat ng katulong ay nagulat. Isa-isang tinanong ang bawat isa. Ngunit walang makapagsabi kung saan napunta ang kwintas. Maya-maya ay tumayo si Don Emilio. "Sa palagay ko," sabi niya habang nakatingin kay Almira, "dapat nating tingnan ang silid ng bawat katulong." Nanlaki ang mga mata ni Almira. Hindi siya sumagot. Nag-utos si Don Arturo na siyasatin ang mga silid. Isa-isang binuksan ang mga gamit ng mga katulong. Nang dumating sila sa silid ni Almira, biglang may inilabas na maliit na kahon si Don Emilio mula sa ilalim ng kaniyang higaan. Pagbukas nito ay naroon ang nawawalang kwintas. Napasinghap ang lahat. Napaatras si Almira. "Hindi po akin iyan." Ngunit marami ang napatingin sa kanya nang may pagdududa. Tahimik na yumuko ang dalaga. Hindi niya maintindihan kung paano napunta roon ang kwintas. Alam niyang hindi niya iyon kinuha. Tinitigan siya ni Don Arturo. "Almira, sabihin mo ang totoo." May luha sa mga mata ng dalaga. "Isinusumpa ko po, wala akong kinalaman dyan." Tahimik ang buong silid. Si Don Emilio ay nagkunwaring nalulungkot. Masakit man, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Ngunit bago pa makapagsalita si Don Arturo, dumating ang matandang katiwala ng mansyon. "Sandali po." Lahat ay napalingon sa kaniya. "May nais po akong sabihin." Inilabas niya ang isang lumang susian. Kaninang madaling araw ay nakita kong pumasok si Don Emilio sa silid ng mga katulong. Namutla si Don Emilio. "Ano ang ibig mong sabihin? Akala ko po ay may hinahanap lamang kayo kaya hindi ako nagsalita." Tahimik ang lahat. Nagpatuloy ang matanda. "Ngunit ngayon ay nagtataka ako kung bakit sa silid ni Almira nakita ang kwintas." Nagkatinginan ang lahat. Napatingin si Don Arturo sa kaniyang kapatid. "Emilio, totoo ba ito?" Hindi agad nakasagot ang lalaki. Napansin ni Doña Celestina ang panginginig ng kaniyang mga kamay. "Ikaw ba ang naglagay ng kwintas?" Lalong namutla si Don Emilio. "Bakit ko naman gagawin iyon?" Bago pa siya makapagpaliwanag ay biglang pumasok ang isa pang katulong.
Don Arturo, ano iyon? Nakita po ng hardinero ang kwintas kaninang madaling araw sa bulsa ni Don Emilio. Akala niya po ay ipapakita lamang ninyo kaya hindi siya nagsalita. Tahimik ang buong bulwagan. Wala nang maipaliwanag si Don Emilio. Unti-unti niyang naunawaan na nabunyag na ang kaniyang balak. Napayuko siya. Ako ang naglagay ng kwintas sa silid ni Almira. Nagulat ang lahat. Bakit? Tanong ni Don Arturo. Dahan-dahang tumingin si Don Emilio kay Almira. Dahil gusto kong paalisin siya. Hinala kong may itinatago siyang kayamanan. Lalong nagulat sina Don Arturo at Doña Celestina. Tahimik si Almira. Hindi siya nagsalita ni isang masamang salita laban kay Don Emilio. Sa halip ay sinabi lamang niya, "Pinapatawad ko po kayo." Napayuko ang lalaki. Hindi niya inaasahang kapatawaran ang matatanggap niya matapos ang kaniyang ginawa. Nang gabing iyon, nagtungo si Almira sa bodega. Nagliwanag ang salamin, lumabas sina Liraya. Napagtagumpayan mo ang isa pang pagsubok. Halos mawalan na po ako ng tiwala ng lahat. Ngunit hindi ka nagsinungaling. Hindi ka rin gumanti. Tandaan mo ang katotohanan ay maaaring matagal bago lumitaw, ngunit darating ang araw na ito ay mananaig. Ngumiti si Almira. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, gumaan ang kaniyang pakiramdam. Ngunit biglang nagbago ang mukha ni Liraya. May lungkot sa kaniyang mga mata. Almira, bakit po? Malapit nang matapos ang aming panahon sa loob ng salamin. Nagulat ang dalaga. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kapag natupad na ang aming misyon, kailangan na naming magpaalam. Napatitig si Almira sa mahiwagang salamin. Hindi niya akalaing darating ang araw na mawawala ang mga diwata na naging gabay niya sa lahat ng pagsubok. At sa katahimikan ng gabing iyon, unti-unting lumiwanag ang salamin na tila naghahanda sa kanilang nalalapit na pamamaalam. Mula nang sabihin ni Liraya na nalalapit na ang kanilang pamamaalam, naging malungkot si Almira. Sa tuwing matatapos niya ang kaniyang mga gawain sa mansyon, agad siyang nagtutungo sa bodega upang makausap ang mga diwata. Ayaw niyang sayangin ang bawat sandaling kasama ang mga ito. Napansin ni Doña Celestina ang pagbabago sa dalaga. Almira, malumanay niyang tanong, "May dinaramdam ka ba?" Ngumiti si Almira. "Wala po, Donya. Napapaisip lang po ako tungkol sa buhay." Hinawakan ng matanda ang kaniyang balikat. "Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Dahil sa iyong katapatan, mas naging payapa ang aming tahanan." Napayuko si Almira bilang pasasalamat. Samantala si Don Emilio ay labis na nagsisisi sa kaniyang mga nagawa. Mula nang mabunyag ang kaniyang panlilinlang, humingi siya ng tawad kina Don Arturo, Doña Celestina at higit sa lahat kay Almira. "Almira," mahina niyang sabi isang araw, "wala akong maipagmamalaki sa ginawa ko. Nabulag ako ng kasakiman. Kung kaya mo, patawarin mo ako." Ngumiti si Almira. "Napatawad na po kita noon pa. Ang mahalaga ay natutuhan nating piliin ang tama." Napaluha si Don Emilio. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Kinagabihan, muling nagtungo si Almira sa bodega. Pagharap niya sa salamin ay mas maliwanag ito kaysa dati. Isa-isang lumitaw ang lahat ng mga diwata. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap na tila mga bituin sa kalangitan. Lumapit si Liraya. "Almira, natupad mo ang layuning itinakda sa iyo. Nagawa mong pangalagaan ang lihim ng salamin. Nananatili kang tapat kahit sa gitna ng mga pagsubok at pinili mong magpatawad sa halip na maghiganti." Napaluha si Almira. "Kayo po ang nagturo sa akin." Umiling si Liraya. "Hindi. Nasa puso mo na ang kabutihan bago pa kami nagpakita sa iyo." Pagkatapos ay itinaas ni Liraya ang kaniyang kamay. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na sisidlang yari sa kristal. Sa loob nito ay may isang butong kumikislap na tila may sariling liwanag. "Ito ang aming huling handog." Maingat itong tinanggap ni Almira. "Ano po ito?" "Isa itong binhi ng pag-asa."
Kapag itinanim mo ito sa lupang inaalagaan ng pagmamahal at kasipagan, mamumunga ito ng kasaganaan. Hindi ito maglalabas ng ginto o mamahaling hiyas. Sa halip, magiging daan ito upang hindi na magutom ang maraming pamilya. Lalong napaluha si Almira. Iyan po ang pinakamatagal ko ng pangarap. Ngumiti ang mga diwata. Alam namin, kapag dumating ang tamang panahon, ibalik mo ang kabutihang natanggap mo sa mas marami pang tao. Tumango si Almira. Ipinapangako ko po. Biglang nagsimulang lumiwanag ang buong bodega. Unti-unting naglalaho ang mga sinag na bumabalot sa mga diwata. Panahon na, malungkot na sabi ni Liraya. Talaga po bang aalis na kayo? Oo, ngunit tandaan mo, hindi nawawala ang kabutihan. Kahit hindi mo na kami makita, mananatili kaming kasama sa bawat mabuting gawa na iyong gagawin. Hindi na napigilan ni Almira ang kaniyang pagluha. Marahang yumuko ang mga diwata bilang pamamaalam. Unti-unti silang naging maliliit na sinag ng liwanag hanggang sa tuluyan silang naglaho sa loob ng salamin. Muling naging tahimik ang lumang bodega. Ang salamin ay naging isang ordinaryong lumang salamin na lamang. Ngunit sa puso ni Almira, alam niyang hindi ordinaryo ang mga alaalang iniwan ng mga diwata. Mahigpit niyang niyakap ang binhi ng pag-asa. Batid niyang may huli pa siyang tungkuling kailangang gampanan. At ang tungkuling iyon ang magbabago hindi lamang sa kaniyang pamilya, kundi sa buong Baryo Custodio. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pamamaalam ng mga diwata. Nanatili sa bodega ang lumang salamin, ngunit hindi na ito muling nagliwanag. Isa na lamang itong tahimik na alaala ng himalang minsang nagbigay ng pag-asa sa isang dalagang may busilak na puso. Bagaman wala na ang mga diwata, hindi nalimutan ni Almira ang kanilang huling habilin. Pagkaraan ng ilang panahon ay nagpaalam siya kina Don Arturo at Doña Celestina. Marami na po kayong naitulong sa akin at sa aking pamilya, magalang niyang sabi. Ngayon po ay nais kong umuwi sa Baryo Custodio upang makapiling sila. Napangiti sina Don Arturo at Doña Celestina. Malungkot kaming mawawala ka rito, sabi ni Doña Celestina. Ngunit alam naming mas kailangan ka ng iyong pamilya. Bilang pasasalamat sa katapatan at kabutihan ni Almira, binigyan siya ng mag-asawa ng isang maliit na lupain sa gilid ng kanilang bukirin. Ito ang aming regalo sa iyo, sabi ni Don Arturo. Hindi ito kabayaran sa iyong kabutihan sapagkat walang katumbas ang isang pusong tapat. Isa lamang itong munting tulong upang makapagsimula ka. Labis ang pasasalamat ni Almira. Pag-uwi niya sa kanilang baryo ay sinalubong siya ng kaniyang pamilya ng may luha sa mga mata. Mahigpit siyang niyakap ng kaniyang ama at ina. Dumating ka na rin, anak, sabi ng kaniyang ina. Magkakasama na po tayo. Nakangiting tugon ni Almira. Kinabukasan ay nagtungo siya sa lupang ibinigay ng Pamilya de Vera. Naalala niya ang huling handog ni Liraya. Maingat niyang inilabas ang binhi ng pag-asa. Lumuhod siya sa gitna ng lupa at itinanim iyon habang taimtim na nananalangin. Araw-araw niya itong dinidiligan at inaalagaan. Hindi siya nagmadali. Alam niyang ang bawat mabuting bagay ay nangangailangan ng panahon. Pagkaraan ng ilang linggo ay sumibol ang isang kakaibang punla. Mas mabilis itong lumaki kaysa sa mga karaniwang halaman. Nang magbunga ito, hindi lamang ang kanilang pamilya ang nabusog. Napakarami ng ani kaya naibabahagi nila ito sa kanilang mga kapitbahay. Taon-taon ay lalo pang dumarami ang kanilang mga pananim. Unti-unting umunlad ang kanilang kabuhayan. Nakapagpatayo sila ng isang matibay na bahay. Nakabalik si Almira sa pag-aaral habang ang lahat ng kaniyang mga kapatid ay nakapagtapos din ng kanilang mga kurso. Ang kaniyang ama ay tuluyan ng lumakas at ang kaniyang ina ay hindi na kinailangang maglaba sa ibang bahay. Hindi rin naging maramot si Almira. Sa halip, nagtayo siya ng isang maliit na samahan para sa mga mahihirap na magsasaka sa Baryo Custodio. Ibinahagi niya ang kaniyang kaalaman sa pagtatanim. Nagbigay siya ng libreng mga punla at tumulong sa mga pamilyang kapos sa buhay. Hindi nagtagal ay umunlad ang buong baryo.
Maraming bata ang nakapag-aral. Maraming pamilya ang nagkaroon ng sapat na pagkain. Mula sa isang tahimik na baryo ay naging masiglang pamayanan ang Barrio Custodio. Samantala, si Don Emilio ay tuluyang nagbago. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kaniyang nagawa ng mali at nagsimulang gamitin ang kaniyang yaman upang tumulong sa mga nangangailangan. Natutuhan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa dami ng pusong natutulungan. Isang hapon, muling bumisita sina Don Arturo at Doña Celestina sa baryo. Namangha sila sa malaking pagbabago. Mga batang nag-aaral, masasayang magsasaka, masaganang ani, at mga taong nagtutulungan. Nakita nila si Almira na abalang nagtuturo sa mga kabataang nais matutong magsaka. Ngumiti si Don Arturo. Tama ang aming naging desisyon na pagkatiwalaan siya. Tumango si Doña Celestina. Ang kabutihan pala ay parang binhi. Kapag itinanim sa pusong tapat, mamumunga ito ng pag-asa para sa maraming tao. Makalipas ang ilang araw, naisip ni Almira na dalawin ang lumang mansyon. Tahimik siyang nagtungo sa bodega. Naroon pa rin ang lumang salamin. Lumapit siya at marahang hinaplos ang lumang balangkas nito. Ngumiti siya. Maraming salamat. Bagaman hindi na muling nagpakita ang mga diwata, biglang may isang sinag ng liwanag na sumilay sa ibabaw ng salamin. Saglit lamang itong kumislap bago muling naglaho. Sapat na iyon upang malaman ni Almira na ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala. Ito ay nananatili sa puso ng bawat taong pinipiling magmahal, magpatawad at tumulong sa kapwa. Mula noon ay naging inspirasyon ang kwento ni Almira sa buong Barrio Custodio. Ikinuwento ng matatanda sa mga bata ang tungkol sa isang dalagang nagsakripisyo para sa kaniyang pamilya na natiling tapat sa gitna ng tukso at ginamit ang biyayang natanggap hindi para sa sarili kundi para sa kapakanan ng marami. At sa tuwing may taong tumitingin sa lumang salamin sa bodega ng mansyon ng pamilya de Vera, wala na silang nakikitang mga diwata. Ngunit ang tunay na hiwaga ay nananatili. Sapagkat ang pinakamahalagang mahika sa mundo ay ang isang pusong marunong magmahal, magsakripisyo, magpatawad at magbahagi ng kabutihan. Wakas.